mga kamadi, mga na kapare. nag-overflow, no? Typhoon Meron uban doon, na yun eh. sinamantala na yung pag-overflow Ang ng typhoon ilog uban dahil na nga yun eh. marami silang Ngayon bangus November na 8, inabangan at binenta ng bagsak birthday presyo. ko. Around 100 pesos, 90 to 100 Typhoon pesos kada uwan. kilo. At yung katabing sementeryo no, napansin din namin Yan, kanina, mga kamadi, nalubog mga mismo kapare. yung buong Typhoon sementeryo, halos uwan. wala nang makitang puntod dahil sa pag-overflow ng Nagbaha ilog. na At ang typhoon uwan. maraming areas sa Dagupan City na binaha. Pero ayon sa mga Waray residente na pasugak. kausap namin, inaasahan na huhupa rin naman agad yun dahil Ang taon-taon mga naman daw kada balay-balay, pinapundyo sa mga mga inang kamadi, bahagi ng mga Dagupan kapare. mabilis na bumaha. Yan. Pero mabilis din huhupa dahil nga mabababa itong mga areas na ito. Sa ngayon, bibisitahin Sana namin mga yung kamadi, lagay ng mga areas kapare. dito sa San Padayon Fernando, lagi La ka Union, mo yung pagkita evacuation akon. centers at kung anong lagay, kung may kuryente na nga ba sa ibang establishments. Okay, Denise, Yan. let me just get this clear. Doon sa area na kinakover niyo, wala namang casualty so far? So far, wala pang confirmed, no? Ang pinaka-napansin lang namin na malalang casualties, mga puro bagsakan nga ng mga puno at yung kawalan ng kuryente. Kita ang mga kamadi, mga kapare, kung may kuryente ka mo dida, mga kamadi, mga kapare. Dahil natuto na raw sila sa mga nagdaang bagyo. Yung iba, kahapon pa lang, no, bago dumaan o maglandfall ang bagyong uwan dito, tinayo na nila yung mga bahay-bahay nila at pusa na silang nag-evacuate dahil nga ayaw na nilang matulad dun sa nangyaring hagupit tulad ng bagyong Emong. Kaya titingnan natin yung lagay ng mga residente maya-maya lang po. Okay. Pero pasingit lang, sorry walang missing niya. Ayan. Kasi minsan yung missing ang... Kita daw mga kapare, mga kamadi. We are yet to confirm, no, sa TDR or MO nila dito kung anong lagay ng mga missing persons at casualties dito. Okay. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Beldesancho, live mula sa La Union. And now, here with us in the studio, we are joined by Ms. Esther Santos, siya yung president ng PLDT Smart Foundation. Ms. Esther, welcome to the set.